ang lahat ng opinyon at pananaw ng susunod na programa ay galing sa mga host, anchors at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWIZ News, Aliw Channel 23 at Aliw Broadcasting Corporation. Narito na ang inyong hinihintay, ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topa Show! Yes, yes, show Topacio. Magandang umaga po sa inyo lahat sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Miss Juvie de Guzman at ngayon po ay alam nyo na, huling araw ng ating pinakamamahal na kaagapayan. At medyo alam natin na napaka-hectic ng schedule today dahil ngayong Monday po, alam naman po natin ay ihahatid na sa huling hantungan si Boss Deac, At ito nga po isang pagpapala na rin maituturing dahil tayo po nagkaroon ng oras para siya po ay samahan paminsan-minsan sa kanyang panalangin ng ating mga nagmamahal po kay Boss Deac. At sana po doon sa mga hindi pa nakakaalam, ngayon po ang kanyang huling hantungan, no? At ngayon po ay 16 po ng March 2026, kita nyo Monday na Monday ho ngayon medyo malungkot nga lang po pero pasasaan ba't makakaraos din po ang lahat. At tayo po naman ay naghihintay lang po ng ating mga update today. Dahil sa ngalan po yan ni Attorney Ferdy Topacio, hindi natin na-update yung kanyang schedule. But tayo po ay nagpapasalamat pa rin sa lahat ng mga patuloy na nagpupursige, para daw sa katotohanan, para sa lahat-lahat na nais nilang malaman, di ba? Alam nyo naman, it's either true or false, ganyan lang ho talaga ang ating mga nangyayari today. At of course, di maiwasan, Monday ho, talagang kahit saan ho tayo umikot ay traffic po talaga. At tumatawag po yung aking sister. Ayan, aking sister si Josephine Salvador. Ayan, at syempre, hindi ko siya masagot. Pasensya na sis, welcome home. Alam ko naman na baka ikaw ay nakabalik na from Japan. Yan. Well, mga kaibigan, tuwing Lunes po, alam nyo naman para sa akin ay isang pagpapala pong maituturing dahil tuwing Lunes, tayo po'y nagpapasalamat sa dakilang lumikha na tayo po'y narito na naman. Tayo pong lahat ay nagising. Kita nyo kailangan ho talaga ipagpasalamat natin yan. At of course, hindi naman ho lahat ay pwede, Alam nyo naman, di lahat naman ay meron tayong salamat. Ang aking anak. May anak na ako dito. Apelyido kasi. Yan. Si Dan. Well, anyway, tayo ho naman ay, favor ho sa lahat ng mga friendship natin. Ituloy nyo lang po ang inyong mga mensahe. Marami ho tayong natatanggap. Good or bad, it's okay. Kasi sabi nga po, kailangan bilang isang taga-media, tayo'y makikinig sa mga hinaing na ating mga kaagapay. At sa tweet-tweet na ipinaalam mo natin ano ang fake or hindi fake. Kasi alam niyo naman, dito sa aming studio, ay sa istasyon po dito ay binibigay ho lahat ng mga update po ng mga pangyayari, At kanina, thankful ako, nakita ko si Kuya Raul Esperas. Alam niyo naman, isa yan sa mga kaibigan natin pinagkakatiwalaan. At of course, si Kuya Raul po ay nakasama natin. Siya po yung aming kasama dati sa NCRPO Press Club. Yan. Bagamat alam niyo, pag talagang ang hirap ng schedule, Ang hirap talagang gawin lahat ng sabay-sabay. Pero alam niyo, isa lang naman ang layunin natin, makapagbigay ng tamang impormasyon, Kailangan talaga yung totoo, hindi natin dinadagdagan o hindi natin binabawasan. Well, supposedly, meron tayong bisita today, si
Police Major Saigo, pero hindi ho siya makakarating dahil ho sa mga biglaang pangyayari, no? Ngayon daw, ayon sa aking nabalitaan, ay meron na naman hong rally na magaganap o gaganapin. Yan, hindi natin update kung magaganap o gaganapin, no? Rally na naman dyan sa lugar ng US Embassy, no? Well, hindi natin alam kung ano na naman tong hinaing na ating mga kababayan na dati kasi meron din, di ba? Tapos ngayon inulit na naman yata. Ayun ang pagkakaintindi ko. At syempre lahat to ng mga taga MPD, Manila Police District ay medyo busy ho sa, alam niyo naman ang hangarin po ng ating mga men in uniform ay mapanatili ang sabi nga po mapanatili ang alam niyo, importante kasi walang mangyaring kaguluhan, no? Ang katahimikan hangga't maaari. Ayaw nating sumausaw sa problemang nais ng iba, yung kaguluhan na nangyayari sa Middle East, ayaw nating makarating pa rito sa Pilipinas. Kaya hangga't maaari ay iniiwasan ng mga nakakaintindi sa ating gobyerno, iniiwasan po yan na magkaroon ng kaguluhan at umabot pa rito. Pati nga ho yung pagtaas ng gasolina, pagtaas po ng napakaraming bagay dahil ho dyan sa gera na nangyayari sa Middle East, ay isa pong napakalaking dahilan kung bakit po tayo ay nagkakaroon na naman ng takot, nagkakaroon syempre tayo ng mga kanya-kanyang pananaw sa buhay, 'di ba? Alam niyo ho, hindi ho tayo natutulog para lang ho sa sarili natin, kundi tayo po'y naghahanap din ng solusyon na minsan. Sabi nga ng iba nating nakakausap, hindi daw sila makatulog. Alam niyo ho, ano man ho ang problema, sana po wag tayong makisawsaw sa problemang makakagulo sa bansa. Bagkus, ang gawin ho natin ay maging bahagi tayo ng pagtulong na magagawa natin para ho sa pagtigil na sana ng gera, no? Pero dahil nga po tila mula sa Iran, ayon sa mga ilang mga impormasyon na nakuha natin, sa Iran po kasi ay meron ho silang mga hinihinging pabor bago sila tumigil, no? At yung pabor na yan ay mukhang hindi kinatigan ng bansang Israel at Amerika. Ayan, ayon yan sa kaunti lamang na ating nalalaman ukol dyan. But, wala hong hihigit pa sa dakilang lumikha. Sana po magtulong-tulong tayong lahat manalangin, magtulong-tulong tayo lahat na makiusap, no, na wag sanang matuloy ang kung anumang mas matinding problema na kakaharapin ng buong mundo. Alam naman ho natin yan. At ang Middle East po kasi, ang ayon sa kanila, ay sila yata may pinakamalaking bahagi ng mga na maidudulot na i-deliver sa atin sana na gas, no, para ho dun sa ating mga pangangailangan. But dahil nga po sa magulong sitwasyon ngayon, siguro talagang kailangan talaga gumawa ng paraan ang ilang eksperto dito sa ating bansa na makatulong po sa solusyon ng kakulangan natin sa gasolina, no? Bukod dyan sa kakulangan, siguro pagbigyan na ho natin kung meron man ho tayong idadagdag na hihingiin po ng pamasahe, siguro po pagbigyan na ho natin ang mga transport sector. Talagang hirap po. Kami nga ho, napakahirap din ho na bukod doon sa gasolina, hindi lang ho gasolina ang tumaas, pati pagkain, pati mga bilihin tumaas, sunod-sunod yan di ba? Domino effect kung tinatawag yan. At nakakalungkot lang po dahil siyempre, sino man yung taong gusto ng magandang buhay ay, hoping, abutin pa natin yung magandang buhay na yan. Kasi alam naman ho natin na ang Pilipino, hindi ho yan mahilig sa gera. Bagamat inabot yan ng ating mga dating nakakatanda, yung mga magulang natin, mga lolo at lola natin, pero sabi nila halos na mga nabubuhay pa. Hindi ho naging maganda ang resulta ng anumang kinakaharap po na ating bansa.
Well, para ho doon sa ibang mga impormasyon na inilaan sa atin, para ho sa Yes Yes Show, ito ho yung ating unang balita. Nagbabala ang ilang mga ekonomista laban sa panukalang nationwide wage hike ni Congressman Eli San Fernando na naglalayong dagdagan ang arawang sahod ng 100 hanggang 200. Bagaman na makabubuti para sa mga manggagawa, iginiit ng mga ekonomista na kakailanganin nito ng masusing pag-aaral upang maiwasan ang posibleng negatibong epekto sa ekonomiya at sa mga negosyo. At ayon pa rin sa mga eksperto, maaaring magpataas ng gasto sa operasyon ang biglaang pagtaas ng sahod at sa pinakamasamang senaryo, maaaring magdulot ng pagbabawas ng empleyado at pagsasara ng mga negosyo. Naku, wag naman po sana. Siguro medyo hinay-hinay lang, no? Alam nyo, totoong problema ang mga empleyado. Namumroblema ho talaga. At kung namumroblema ang mga empleyado, namumroblema din ang mga negosyante, no? Ang mga employer na ang hangad din ay makatulong, di ho ba? Well, batay sa ilang pag-aaral, may nagsasabing posibleng umabot sa 100,000 hanggang 300,000 ng mga trabaho ang maaaring maglagay sa panganib kung ipatutupad ang malawakang wage hike nang hindi nakaayon o nakaayon sa kapasidad ng ekonomiya at sa mga negosyo. Bukod dito, iba-iba rin anya ang kalagayan pang-ekonomiya ng bawat rehiyon at hindi rin pareho ang kakayahan ng mga negosyo sa lungsod at probinsya. Yan, totoo po yan, no? Well, ako naman ho kung maisasuggest lang ho natin dun sa mga kababayan natin nasa probinsya, sana po ituloy nyo po ang pag-aalaga ng inyong mga halaman, ng inyong mga hayop na napapakinabangan po ninyo para ho sa inyong kakainin at sa negosyo. Ituloy nyo po yan. Huwag kayong susuko. Ano man yung problema kinakaharap ng ating bansa, ay siguro ay darating din ng panahon matatapos din po yan. At of course, marami yung matalino sa Pilipinas. Sana ho gamitin nila ang katalinuhan nila para sa kaayusan, no? Kaayusan, hindi kaguluhan. Siyempre, tayo naman po ay naghangad din ng ikatatahimik ng ating bansa. Alam niyo po ba, marami na ho tayong mga nagkakasakit na mga elder kadalasan at sila po ay hindi ho nakakaraos dahil sa dami ho ng mga gamot na kanilang mini-maintain, sa mga kung ano-anong problema na kanilang kinakaharap. At hindi lang ho yan, nakaka-stress din ho na ang mga magulang din ay namumroblema sa kanilang mga anak. Ayan, ang mga anak po nila ay pinoproblema din po nila dahil sa oras na ito, alas 11:14 nga po, itong oras na ito paghahanda na po ng kakainin, di ho ba? Usually ganito yung kakainin ho ng mga tao sa bahay nila o kaya kakainin ng mga estudyante nila o yung mga, alam nyo, meron ho mga estudyante na maaga umalis na hindi kumain, di ho ba? Marami ho tayong mga estudyante na yung iba ipakakainin lang pagdating, di ba? O kaya dun sa recess nila, alam naman ho natin sa eskwelahan, hindi ho sapat yung kanilang kinakain. So, yan po yung mga ilang alalahanin ng mga magulang. Samantala, dumadaing ngayon ang mga motorcycle taxi rider dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina sa bansa. Yun na nga yung sabi ko. Ayon kay Motorcycle Taxi Community Chairman Romeo Maglunsod, malaki ang nababawas sa kanilang kita dahil sa mataas na gastos sa krudo at maintenance ng motorsiklo. Anya, ang isang rider ay kumikita lamang ng nasa 1,000 piso sa 8 oras na biyahe kada araw. Ngunit halos 300 pesos nito ay napupunta agad sa gasolina. Dahil dito, marami sa mga rider ang napipilitang magtagal sa kalsada upang madagdagan ang kita habang ang iba naman ay tumigil na sa pamamasada. Kaugnay nito, nananawagan ng kanilang sektor sa pamahalaan na itaas ang pasahe, bawasan o alisin pansamantalang excise tax sa gasolina at maisabatas ang mga operasyon ng motorcycle taxi
upang mabigyan ng proteksyon ang mga rider. Yan. Sa ngalan po yan ni Attorney Ferdy Topacio. Alam niyo naman si Attorney, no? Talagang ito magagalit na naman to sa sobra-sobrang mga problemang inaabot ng ating bansa. Yan po tama lang na tayo po ay mag-alala. At dahil dyan, tayo po'y merong mga ilang, ano rito, ano to, ayan. Okay, report muna tayo tatanggap muna tayo na report mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Mahal, mabagal, at hindi accessible na internet services sa bansa. Pinaiimbestigahan sa Kamara. Okay, Jelly? Yes. Miss Juby, pinaimbestigahan sa Kamara ang mahal, mabagal at hindi accessible na internet services sa bansa. Batay sa House Resolution number 823 na inihain ng Lakas CMD sa pangunguna ni dating House Speaker Martin Romualdez, aatasan ang Committee on Information and Communications Technology na magsagawa ng inquiry in aid of legislation sa reliability, kalidad, pagiging abot kaya at remedyo sa mga consumer internet at data transmission services. Layo nitong palakasin ang pamantayan ng serbisyo, transparency, kompetisyon at digital inclusion sa bansa. Ayon kay Romualdez, sa kabila ng pag-usbong ng makabagong teknolohiya ay napag-iiwanan pa rin ang Pilipinas pagdating sa cost-efficient, mabilis at accessible na internet. Mayroon naman anyang umiiral na batas gaya ng Konektadong Pinoy Act, ngunit hindi pa rin napapakinabangan ng mamamayan, kaya kailangan suriin kung sapat ang regulatory frameworks, competition policy, at consumer protection mechanism. Batay sa pag-aaral ng policy research ng Kongreso, 48.8% lamang o wala pa sa kalahati ng mga pamilyang Pilipino ang may access sa internet noong 2024. Kapag uusapan naman ang broadband speed, noong Marso ng nakarang taon ay pang 53 lang ang Pilipinas mula sa 154 na bansa. Sa tinaguriang ASEAN 5 ay pinakamahal umano ang bayad sa internet kada buwan sa Pilipinas na may $44.93. Ito si Patrol 30. Jenny Mendez ang uulat para sa Pilipinong Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Okay, maraming salamat, Miss Jelly Mendez. I miss you. Alam mo naman, Jelly, namimiss na kita. Hindi kita nakikita. Well, anyway, mga kaibigan, sa oras na ito, alas 11:19 ng umaga, sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio at sa susunod na balita naman, dalawang Pilipina na kabilang sa 25 dayuhang mamamayan ang naaresto sa UAE, bunsod ng pagbabahagi ng mapaminsalang digital content sa social media sa gitna ng tensyon na nararanasan ng bansa. Ayan, ano ba naman kayo? May tensyon na nga gumagawa pa rin kayo na hindi tama. Well, batay sa post na UAE Labours, kabilang sa mga dayuhang na inaresto ang 17 Indian, 2 Pakistani, 2 Nepalese, at 1 Egyptian at 1 Bangladeshi. Inakusahan ang unang grupo ng mga akusado kabilang ang 2 Pilipina ng pagpapakalat ng mga authentic video clips at pagdodokumento ng mga dumaraang missile sa airspace ng UAE. Samantala, wala pang inilalabas na pahayag ang Department of Foreign Affairs kaugnay sa 2 Pinay. Ayan, nako. Bawal ba yun? Bawal pala yun, ano? Well, anyway, higit sa 100 Pilipino sa Lebanon ang humiling ng repatriation sa gitna ng tumitinding operasyon ng mga militar sa Israel. Ayon sa Philippine Embassy, tinatayang nasa 167 Filipino workers at 14 na Pilipinong may pamilya ang nagparehistro para sa voluntaryong pag-uwi sa bansa. At lumala ang sitwasyon matapos gumamit ang militar ng Israel ng drones at precision missile sa mga pag-atake sa southern Lebanon. At samantala, nauna nang nilagay ng Department of Foreign Affairs
ang Lebanon sa alert level status kung saan hinihimok ang mga Pilipino na voluntaryong lumikas habang nananatiling available ang commercial flights palabas sa nasabing bansa. Nako, ano ba naman kayo? Pag merong mga flight na masasakyan, sumakay na. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik dyan. Ako, baka abutan kayo ng mga lumilipad na kung ano-ano. Alam nyo naman, di ho ba? Hindi natin alam kung saan patungo yung mga missile na tinitira o ginagamit ng mga nag-aaway na bansa. Yan, nakakalungkot po yan. Well, anyway, tiniyak pa rin ng Amerika na Armed Forces of the Philippines na mananatiling malakas ang presensya ng military ng Amerika sa rehiyon ng Indo-Pacific sa kabila ng mas pinaigting na pagtutok ng Estados Unidos sa sigalot sa Middle East. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner, Junior, bagamat hindi naka-red alert ang status ng sitwasyon, nagdagdag sila ng intelligence collection sa Pilipinas at Indo-Pacific bilang tugon sa pandaigdigang tensyon. Kaugnay nito, pinalawak ng AFP ang koleksyon ng paniniktik, layong subaybayan ang mga posibleng banta sa spillover, kabilang ang mga panganib mula sa mga grupong suportado ng Iran. Ayan. Diyos ko Lord, naku, maawa naman po kayo. Hindi pa ako nakakaranas ng masarap na buhay eh. Umaatikabo na naman yung gerang dinaranas ng mundo, no? At of course, mula sa gasolinahan, no? Gasolinahan, BR and PNP on gasolinahan. Akin ba to? Okay. Pinaigting pa rin ng PNP ang pagbabantay sa mga gasolinahan matapos makarating sa kanila ang tigil operasyon ng ilan sa mga ito sa gitna ng krisis sa langis. Ipinabatid ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na pinakilos na niya ang mga hepe ng pulisya para makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, gayon din sa Department of Energy para alamin ang mga posibleng dahilan ng biglaang pagsasara ng ilang gasolinahan. Well, malalagot anya ang mga gasolinahang gumigimik lamang o nagsasamantala sa biglaang pagsasara para makapagbenta ng lumang supply ng langis sa mataas na halaga. At magugunitang nagpasaklolo na ang Department of Energy sa PNP para mahuli ang mga gasolinahang nagsasamantala sa sitwasyon at syempre sa gitnang silangan o nagtataas ang presyo ng oil products nang walang anunsyo mula sa DOA. Naku Lord, wag naman kayong magsara guys, no? Alam nyo, hirap na nga yung mga taong bayan, hirap na rin yung mga mananakay, no? Lalong-lalo na hirap din yung mga walang sasakyan at ang mga sumasakay ng PUV. Magsasara pa kayo, di wala nang mabibilhan. Yan po yung ilang problema sa ating mga kababayan. Sana hindi dahil sa gusto ninyong magtaas o magtago ng mga produkto na hindi naman yan yung latest na produktong nakuha ninyo. Ito po yung pagsasamantala sa ating mga kababayan. Kaya sana, wag naman kayo mag-isip ng hindi maganda para sa inyong sarili lamang, no? Kasi alam nyo kapag kayo po ay nagsasamantala, tanging Diyos lang ang nakakaalam kung ano po ang tunay na ginagawa ninyo. Ayan. Hindi nyo maitatago yan dahil ang problema po sa atin ay nagkakanya-kanya nga po. Yahoy! Yes, yo, Topacio. Sa ngalan pa rin ni Atty. Ferdy Topacio. Ako po si Miss Juvie de Guzman. Alam nyo, naalala ko po itong company na to eh. Natutuwa lang po ako, pasensya na kayo kasi na-meet ko yung mga ibang mga empleyado from Eternal Gardens, from Fortune Life Insurance, and other companies na meron po si Boss Deac, no? At alam nyo, nakakatuwa. Nakita ko ang kumpanyang ito ay mapagmahal sa mga tao. Can you imagine ang iba sa kanila meron ng 30 years, 40 years, almost 30 years, and of course, meron 27. Ganon katagal ang mga empleyado. Meaning, ay marami talagang mga loyal na mga empleyadong mapagmahal sa kanilang amo. Sa kanilang, sabihin na natin, bossing, di ba? Ganon talaga eh. Kasi kapag ang ating amo ay napakabait, ibinibigay lahat ang mga
bagay-bagay na pwedeng na pwede nating alamin para umasenso, mga bagay-bagay na pwede nating sabi nga po pag-aralan kasi syempre hindi naman hulat ng empleyado nag-uumpisa sa magaling agad, 'di ba? Kaya thankful ako at nakita ko kung gaano kasinsero ang mga empleyado napakasinsero nila sa kanilang bossing. At napakaraming mga negosyo. Ito take note guys kung kayo po ay may mga magulang pa na masipag, masipag sa hanap buhay, masipag sa pagtatayo ng negosyo, lalo kayong magsipag bilang mga anak, you know why? Kasi bibihira po ang mga magulang na tayo ng negosyo, bigay ng opportunity, kahit ilan pa kayong magkakapatid, walang ibig sabihin talagang gawa ng paraan para makatulong sa bansa. Siyempre, pag nagtatayo ka ng negosyo, ibig sabihin lang yan, talagang gusto mo makatulong sa bansa. Ang pagtatayo kasi ng negosyo, isang bagay na pinagkakakitaan ng ating gobyerno. Kaya sana po, ay be thankful kapag ganyan ang magulang ninyo na walang kapaguran, di ba? Hindi kasi ako nasanay din na nasa bahay lang, no? May mga tao kasi na sanay na taong bahay, di ba? Halos mas marami pa yung tulog kaysa gawa, mas marami pa yung maraming ganon. Talagang pag ganon ang inyong anak, naku, matakot na kayo kasi wala kayong aasahan sa inyong pagtanda. Yan. Well, anyway, yun lang sinasabi ko, I'm saying, dun lang sa mga taong mga tamad yan. Pero so far, dito naman sa mga paligid ko ngayon ay walang ganyan. Kaya sana bilang isang mga anak, ngayon pa lang mag-isip-isip na kayo kung paano ninyo i-develop ang inyong mga sarili. Huwag nyo sayangin ang panahon ninyo, huwag nyo sayangin ang edad ninyo. Hindi lahat ng tao ay umaabot sa senior, tandaan ninyo yan. Hindi lahat ng tao ay may ipagmamalaki nyo ang sarili ninyo. Kung kayo ay sikat, okay lang po yun. Pero hindi lahat ng tao ay may opportunity na tumanda pa. Kaya ingat-ingat po tayo pag may time at napakaganda po na mahalin natin ang ating trabaho hanggat maaari, gawin natin ang lahat ng mga opportunity pwede nating gawin. Okay. Well, samantala sa ilang balita po, nananawagan si Senador Erwin Tulfo na gawing inclusive ang panukalang suspension ng excise tax sa produktong petrolyo upang hindi maiwan ang nasa 8.5 million na Pilipino na gumagamit ng motorsiklo araw-araw. Iginiit ni Senador Tulfo na hindi dapat limitahan ang tax relief sa diesel lamang dahil marami anyang mga motorista ang gasolina ang gamit para pumasok sa trabaho at maging panghanap buhay. Well, bilang tugon, tiniyak ng Department of Finance Undersecretary Carlo Adriano na isama ng Development Budget Coordination Committee at Development of Energy ang panawagang ito sa kanilang rekomendasyon at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang holistic view ng panukala. Yan. Alam nyo, ito rin ang gusto ni Attorney Topacio na hanggat maaari po ay matulungan natin ang mga transport sector. Gaya rin po ng panawagan ni Calando Marquez. Yan. Tulungan po natin sila. Bagamat alam nyo, talagang mahirap po talaga Sabi nga nila kung kaya nating maghigpit ng sinturon, gawin na natin. Kung dati kumakain tayo na 2 rice, di ba? 2 rice nga, di ba? Ganon. Ay, pwede na ho nating bawasan. Para at least yung kalahating ibabawas natin sa mga kinakain natin ay matulungan nyo inyong panggastos sa transportasyon. Yan naman po isang paalala lamang, pero kung hirap naman kayong magbawas, okay lang po yan. Hindi ho natin kayo masisisi. Okay, at sabi naman po, dito naman sa, well, eto nga nagbabala si Senate Committee on Social Justice Welfare ang Rural Development Chairman sa Erwin Tulfo laban sa pamumulitika sa distribution ng fuel subsidy. Yan.
Ayon kay Senador Tulfo, may mga polisiya nang nagbabawal sa pakikialam ng mga politiko. Yan. Ang sinuman anya na mahuhuling gumagamit ng krisis na ito para sa sariling interes ay dapat parusahan. Iginait ng senador na hindi galing sa bulsa ng mga politiko ang perang ipinamimigay at galing anya ito sa buwis ng taong bayan, kaya dapat ay walang anumang intervention ng mga politiko sa pamamahagi nito. Matatanda ang isinulong ni Senator Tulfo sa 2026 General Appropriations Act ang probisyon na nagbabawal sa mga politiko na makilahok sa distribution ng tulong ng gobyerno. Oo naman, pag hindi naman sa inyo yan, huwag nyo na pakialaman. Diba? Ay nako, ano ba naman yan? Ang dami ng problema ng bansa. Hindi lang o bansa, buong mundo may problema. Pati ba naman yung mga pag-epal-epal dyan, sisingit pa kayo. Well, anyway, pansamantala, sinungalingan ng 18 nagpakilalang ex-Marines ang pahayag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na 8 lamang sa kanila ang nanilbihan kay dating Congressman Zaldi Co. Ayon kay ex-Staff Sergeant Johnny Buduan ng Philippine Navy, hindi totoo ang pahayag ng NBI Director at hindi nila alam kung saan nanggaling ang mga impormasyong ito. Maliban dito, kinwestiyon o kinwento rin ng iba pang ex-Marines ang naging proseso ng pag-hire sa kanila ni Ko, kung saan nagsimulaan nila lamang sila sa 7 hanggang sa dumami sila ng dumami. Well, git pa ng mga ito, mayroon silang mga katibayan para patunayang tunay silang nagsilbi sa dating mambabatas tulad ng mga company IDs at mga larawang kasama nila si Ko. Yan. Maliban dito, pinalagan din ng mga dating Marines ang akusasyong gipit lamang sila kaya sila lumantad sa publiko. Yan. Marami talagang akusasyon no? Maraming mga sinungaling at maraming nagpapanggap na okay, di ba? Mga ganun ho talaga. Siguro expect nyo na po yan. Ganun po talaga ang buhay ngayon. Kasi kapag hindi mo kakampi, hindi ka kasali. Yan. Okay, nanawagan si Senador. Okay, yan na. Ayos na yan. At syempre, dito naman po, no show sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ang evangelical leader na si Bishop Ephraim Tendero. Ito'y matapos siyang padalhanan sa pina ng NBI matapos kilalaning witness sa joint affidavit ng 18 nagpakilalang ex-Marines at bagmen ni dating Congressman Elizalde Co. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, tanging ang abogado lamang ni Bishop Tendero ang dumating sa kanilang tanggapan para magsumite ng kanyang affidavit. Samantala, muling maghahain ng sabina ang NBI para kay Bishop Tendero, lalo't kailangan nila siyang personal na makausap bilang bahagi ng nagpapatuloy na investigasyon sa issue. Yan. Talagang mahirap po. Mahirap po talaga ang kanya-kanyang paniniwala, di ba? Ang paniniwala mo na makatulong at paniniwala mo na makaperwisyo. Ayan, hindi natin alam saan ba ang totoo. Well, mariing pinabulaanan ng Department of Transportation at pamunuan ng MRT3 ang mga aligasyong lumabas sa vlog ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando at pahayag ng ilang miyembro ng MRT3 Employees Association na hindi ligtas ang paggamit ng 4-car train sets. Ayon sa DOTR, nanatiling ligtas ang operasyon ng MRT3 at dumaan ang lahat ng train set sa masusing technical evaluation bago gamitin sa operasyon. Dagdag pa ng ahensya, kayang suportahan ng signaling system ang MRT3 ang operasyon ng 4 na bagon mula North Avenue hanggang Taft Avenue na nakapasa rin sa pagsusuri ng isang international rail consultant. Maliban dito, pinabulaanan din ng DOTR ang aligasyong hindi pa handa ang mga dalian
trains at kulang pa sa training ang mga driver nito at iginiit na dumaan sa mga kinakailangang test at evaluation ang mga tren at driver bago i-deploy. Ayan. Well. Alam nyo ho, ako mas naniniwala ako doon sa eksperto, guys, no? Kayo ho ba dyan, naniniwala kayo sa eksperto? Siyempre, dapat maniwala tayo kung sino yung taong nag-aral. Kung ikaw po ay mambabatas, hindi naman ho siguro tama na i-question yung mga eksperto sa pagpapatakbo, di ba? Kung ikaw naman ay train operator, hindi naman din po pwede. Okay, ibig ko lang kung sabihin mga kaibigan na halimbawa, director ka ng pelikula. Yung director ng pelikula, magaling yan, di ba? Lalo na kung siya po ay matagal na dyan sa serbisyo. Ngayon, halimbawa, ilalaban natin yan sa isang hindi director sa pelikula at siya po ay pagtatrabaho sa kanya yung pagiging director, mas hindi ako naniniwala sa kanya. Yun lang po ibig sabihin. Kaya sana po, congressman, kung sakali man, ay kayo po ba'y nakakaintindi ng operasyon? Yan. Yun lang po ang tanong ko. Kasi alam nyo ho, kung hindi naman ho tayong makakatulong o baka naman may bumulong sa inyo, sir, mas mabuti ho siguro, ang tingin ko lang, ay pabayaan na muna natin ang operasyon, no? Kung kayo ho'y nagdududa sa kanilang gawain, mapeperwisyo ho kaming mananakay. Alam niyo ho ba yung pagsakay ng train? Yan po ang number 1 na aming sinasakyan, no? Ang tingin ko lang po, kung kayo po ay mambabatas, lahat po sana, pakiusap ko ha, this is my own opinion. Kung tayo po ay mambabatas, siguro po, mag-concentrate naman ho kayo dun sa mga trabaho ninyo sa paggawa ng batas. Yan. If ever naman na kayo po ay duda sa mga batas na dati po ay naipasa na at kailangan palitan na, mas maganda yan. Marami ho tayong mga batas na hindi na po existing sa panahon ngayon, na ngayon po ay computer age na, di ba? At syempre, yan po ay dapat ho natin i-concentrate. Parang abogado din yan, kagaya ni Atty. Topacio. Sila po ay magaling sa batas. Alam nila, nag-aral sila, nagkaroon sila ng mga bagay-bagay na naiintindihan nila. Sila po ay pabayaan natin dahil naiintindihan nila yung batas Hindi po sila nag-aral para sa panggugulang, hindi po sila nag-aral para sa panloloko, mga kaibigan. Ahoy! Yes, yo, Topacio. Ayan, pagbati ho, pinapaabot natin sa lahat. Lalong-lalo na sa ngalan po ni Atty. Ferdy Topacio. Pasensya na ho kayo hindi ako nakapag-Jimmy Paredes kasi marami ho tayong mga naisipaabot sa inyo. Lalong-lalo na si Josephine Salvador. Welcome back to the Philippines. Of course, galing yan sa Japan and family. Yan, salamat sa tawag mo. Mukhang may date tayo today. Meron ba? Well, sana po. Anyway, labas na ho yung column ko sa Filipino Mirror, guys. At pwede nyong supportahan ito. Yan, is mag-subscribe po kayo. Ang issue ko po rito is about Happy Women's Day. Yan, kita nyo ha. Napakarami yung mga bagay-bagay na dapat po nating isaalang-alang ang ating mga kababaihan. Ayan. At meron ako ditong message Gusto ko lang pong batiin ng happy birthday. Ayan, si Atty. Dino Santos, ang CEO po ng PhilHealth. Ayan. Sir Dino, ayan, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Of course, sa ngalan po naming lahat dito po sa Yes Show Topacio, sa ngalan ni Atty. Ferdy Topacio, bumabati po tayo kay CEO PhilHealth. Ayan, Atty. Dino Santos. Ayan. Masarap yung cake nila, no? Sana makatingin tayo, no? Kaya lang, hindi po tayo taga PhilHealth.
Then, nakita ko lang yung cake kasi bit sa elevator. Pasensya na kayo. Ikaw winner, ha? Pasensya ka na. Okay, naalala nyo ba, guys? Ewan ko lang kung naabot ni winner tong si si Minister, babaeng unang punong ministro po ito ng UK, si Margaret Thatcher, no? Siya po ay naitapik ko kasi nung panahon na yun kasikatan ho niya talaga. At ako'y thankful sa kanya kasi siya po ay isa sa magaling na leader ng UK kung saan alam niyo naman tayo, may mga leader din tayo dito na babae. Pero sa UK po, kauna-unahan siya that time, no? Mahilig ho siya sa pantay-pantay na karapatan ng kababaihan. Yan. Malaga ho ito dahil sa kanyang patuloy na laban para sa pantay na trato at oportunidad para sa mga babae at iba't ibang larangan. Ibig lang kong sabihin, walang babae, walang lalaki, kaya nung panahon po niya ay merong pagkakapantay-pantay. Ako, pumapantay na ako sa mga lalaki. Alam niyo ba? Ako po'y gumagawa ng electrical sa bahay namin. Oh, yeah. Ako po'y nagpupukpok ng martilyo. Yeah. Gumagamit ako ng martilyo, marunong ako. Marunong din akong gumamit ng pala. Yan. Oh, yeah. Yung 4 na poste ng bahay po namin, isa ako dyan sa katulong na gumawa, no? Sa poste ng bahay. Maniwala kayo, totoo yan. Kasi sa sobrang pagtitipid ko nga, ako na gumagawa, di ba? Imbis na kumuha ka ng 10 tao, ang ginawa ko lang that time, 9 lang. Totoo ito, ha? At, mga babae, wag niyong ikahiya na kayo'y marunong mag-construction, kayo'y marunong magbuhat ng mabibigat, marunong, lahat po yan, kailangan alam din natin, hindi yung lalaki lang, di ba? Minsan, nauuna pa nga yung mga lalaking, mga pilay-pilay. Nauna pa nga yung mga lalaking hindi kaya yung sarili, mga ganon. Kita nyo, ang daming babaeng driver, di ba? Dati rin po akong driver. Tama. Kaya lang, lumabo na nga yung mata natin, kaya hindi na tayo makapag-drive ng madalas, no? Dahil, alam niyo, minsan yung malabong mata, mahirap po yan, ha? Okay, mga kaibigan, ito, bating ko muna yung mga mahal ni Atty. Topacio. Siyempre, mahal ko na rin, nagmamahal po ito sa Yes Show Topacio. Hello po kay babaeng ang K. Hi! Si Dr. MJ Jevans. Hi, ma'am, doktora. Ayan, sabi ni Romantic Moon. Ayan, good day, Atty. Ferdy at Ma'am Juby. Salamat po sa inyo. Ay, hello din kay Lynn Paro Soleb. Yan. Hello po, Ma'am Juby and Atty. Topacio. Musta po kayo? Shout out po sa place naman ng Tandag City. Thank you, watching from Ottawa, Canada. O, di ba? Nako, merong nagsumbong sa akin isang babae, galing siya ng Hong Kong, no? Yung galing siya sa Hong Kong, tapos nagsisisi siya, lumipat siya ng Canada. Kasi sa Canada ho pala, ang mahal ng upa ng bahay, ang mahal ng transportasyon, ang mahal. So, ibig sabihin, nandun na siya sa Hong Kong, lumipat-lipat pa siya ng Canada. Ang problema, gusto niyang bumalik sa Hong Kong, pero di na siya makabalik kasi hindi ho siya nakakaipon daw ng pera. Maging sa nanay niyang may sakit sa Pilipinas, hindi niya mapadalhan. Kaya yung mga pickle-minded, no? Medyo ingat-ingat ko kayo yan. Pag kayo ay nasa isang magandang posisyon, kayo po ay nagtatrabaho na sa isang magandang kumpanya, manahimik na ho kayo dyan. Huwag na kayong maghanap na kung saan-saan pa dahil baka mapurdoy lang ho kayo kung saan-saan pa kayo napunta. At minsan kasi yung barka-barkada, di ba? Yan po yung minsan nakakabawas ng ng opportunity kasi pag yung isa umalis, aalis ka din, mga ganong style, hindi yung maganda yan. Kaya nga ako natuwa kay Boss Deac, no? Dahil siya ay nami-maintain niya ang kanyang mga empleyado. Can you imagine, ha? Ako, tinanong ko sila, halos, wow, kaya swerte po ng pamilyang Kabangon. Honestly, kayo po ay nasa tamang mga tao at yung mga tao po na mamahalin kayo, hindi po kayo magsisisi, sabi nga ng ating mga friendship dyan. Okay, salamat at naabutan ko ang live. Yes, thank you rin po sa inyo, ma'am. Okay, Maru, F. Versosa. Hi, good morning po, Atty. Ferdy, Ma'am Juby. Salamat po. Ayan. Good morning sa inyong lahat, guys, no? At mamaya ho, syempre, alam nyo, laging nagte-text sa akin ang mga team replay. Salamat po sa inyo. Magandang umaga sa lahat, manonood sa Tambulig, Zamboanga del Sur. Hi, maraming salamat po. Salamat po sa mga, mabuhay din po kayo. Lahat ng mga,
Good morning everyone sa Timog Street, California. Hi! Ayan, bangungot. Ayan. Hello Idol, Attorney Ma'am Juby from Dipolog City. Salamat po. Salamat din sa mga taga-Antique, Iloilo, yan, lahat ng mga Bisaya at saka lahat ng mga Incheck, lahat ng Amerikano, mga Nigerian, African, lahat yan. Nagte-text sa akin kaya lang takot ako makipag-usap sa mga taong hindi natin kilala. Ganun talaga. Well, anyway, hello po. Good morning. Salamat. From Taiwan, yan. Sa mga taga-Taiwan, Jong Mitsola. Hello po, Eugene C. Yan, sobrang poor health insurance sa Pinas. Dahil sa mga magnanakaw, nakaupo sa atin. Kawawa talaga, mga tao. Bayan, naku po nga. Ayan, sabi naman. Ayan, fake news na naman. Yan, NBI, Benito Castro, sabi ni Benito. Oo nga, sabi nila, ganun-ganon. Anyway, okay, sabi ni Joseph, ayan. Aguilar, yan, good morning, yan, God bless, watching from Ireland, hi. Mabuhay po ang lahat, naku, salamat din po sa inyong panunood at pakikinig. At syempre, hello din kay Attorney Tirso Peralta, hindi ko makita yung message niyo po, sorry po. Yan, lahat po ng mga friendship natin sa Topacio Law Office, mabuhay po kayo, lalong-lalo na kay Attorney Jose. Okay, muling ipinaabot din, okay. Wala na tayong oras, kaya kailangan basahin po natin ang mensahe mula kay Boss D, Edgar A. Cabangon. A happy, good reminder. We make a living by what we get, but we make a life by what we give. Think good, think God, and thank God. Yan po ang mensahe na lagi pong ipinaalala nung siya po yung nabubuhay pa. Si Boss Edgar Cabangon na talaga naman po ginawa po niya ang lahat para mapasaya at mabigyan ng karapatan ang mga Pilipinong nais maghanap buhay ng tama. Ayan. At syempre, pasasalamat na rin pinapaabot natin sa lahat ng mga narito sa produksyon natin. Salamat po sa mga technical side natin, Winner and Company. Salamat din sa CA natin, sa news writer natin, sa director natin, sa inyo pong lahat, sa executive directors natin. Lahat po kayo, naway bigyan pa tayong lahat ng mahabang buhay na ating pong pinapangarap. Okay, at susunod, antabayan natin ang susunod na programa, Senyor Balita with, ayan, ang pinakagwapo, sabi nila, sabi ko, at sabi ng lahat, Senyor Ray Pacheco. At muli po, sa Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Miss Juvie de Guzman na nagsasabing, anuman ang gawin ninyo, wala akong magagawa kundi mahalin lamang kayo. Kaya we love you all guys and keep safe all the time. I love you all. Bye! Yes, yes, yes! Yes, yes!